Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang magandang gabi po sa inyo, Papa Dudut, at sa mga listeners ng programa ninyo. Isa po ako sa mga napakaraming sumusubaybay ng Papa Dudut Stories tuwing gabi sa YouTube. Siya nga pala, pipiliin ko po na hindi ibigay ang aking tunay na pangalan dahil hindi po alam ng buong pamilya ko ang katotohanan tungkol sa buhay pag-ibig ko. Kaya lahat po ng mababanggit na pangalan ay sadyang binago ko. Hindi ko na po kasi kaya yung nararamdaman ko. At dahil nga po sa walang nakakaalam sa buhay pag-ibig ko ay wala po akong mapagsabihan. Kaya naisipan ko pong sumulat na lamang po sa inyong programa, Papa Dudut. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Sheila. 22 years old po ako. At nakatira dito sa Binakayan, Kawit, Cavite. Sa kasalukuyan po ay umiibig po ako sa isang tao na hindi ko alam kung tama bang mahalin ko siya. Itago nyo na lamang din po siya sa pangalang Vincent, taga Imus, Cavite. Nagkakilala po kami ni Vincent sa Facebook. Naging magka-chat po kami at noong mga panahon na sinagot ko yung message niya sa akin bilang paraan ng pagkalimot. Sa katotohanang broken-hearted po ako noon. Hindi na po kasi nagpaparamdam yung ex-boyfriend ko nang umuwi ng probinsya nila. Kaya para makapaglibang dahil depressed ako noong time na yon. Kaya naman nakipag-chat po ako kung kanino through Messenger at Viber. Hanggang sa nakilala ko nga si Vincent. Masayang kausap si Vincent at parang matagal na kaming magkakilala. So kumusta ka naman? Naka-move on ka na ba? Tanong ni Vincent sa akin sa video call. Aaminin ko sa iyo, Vincent, hindi ako okay. Sagot ko noon sa kanya. Mahirap kasing kalimutan yon eh. Ilang taon din naming binuo ang pagsasamang yon. Tapos ganun lang yung mangyayari. Ang hirap tanggapin noon. Lalo na't mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Dagdag ko. Nakita ko naman siyang nagbuntong hininga sa video call. Hayang pag-ibig nga naman eh. Ikaw, naranasan mo na bang maging broken-hearted? Curious na tanong ko sa kanya. Napangiti naman sa akin si Vincent. Oo naman, marami ng beses. Wika pa niya sa akin. Talaga eh. Teka, ano nga bang civil status mo ngayon ha? Usisa ko pa sa lalaking kausap ko. Bakit interesado kang malaman? Nanunubok niyang tanong. Siyempre, curious ako. At saka, halos isang buwan na tayong magka-chat. Sabi mo pa we're friends. Kaya, dapat lang na malaman ko ang ilang info tungkol sa kaibigan ko. So ano? Are you single or married? Diretso ang tanong ko kay Vincent. Well, kung itatanong mo kung anong status ko sa ngayon, it's complicated. Tila nahihiya pa siyang sabihin yon sa akin. Ganon, naguluhan ako sa sinabi niya. Kaya nga, relate na relate ako sa iyo eh. Dagdag pa niya. If it's complicated, ibig sabihin ano, hanging pa rin yung sagot mo? Sabi ko. Ang totoo niyan, single pa ako. Kaya ko lang sinasabing it's complicated. Kasi meron akong gustong babae. Kaso alam mo na, napahagik-hik pa si Vincent habang sinasabi yon. Hindi kanya gusto ganon? Usisa ko pa sa kanya. Pero aaminin ko na rin sa iyo na meron na rin akong naging karelasyon. May 2 kaming anak. Pero hiwalay na kami. At hindi kami kasal. Pagtatapat niya sa akin. So, nagkikita pa rin kayo ng ex mo? Para na akong investigador kung mag-usisa noon sa kanya. Hindi na kami nagsasama ng ex ko. Pero paminsan-minsan nagkikita pa rin kami.
Alam mo na, for the sake of our children. Nasa kanya kasi yung mga anak ko. Sagot naman niya sa akin. Anyway, mahal mo pa rin ba siya? Yon ang aking $1,000,000 question sa kanya. Agad namang sumagot si Vincent. Of course hindi na. Makikipaghiwalay ba ako sa kanya kung mahal ko pa rin siya? Sarkastiko ang sagot niya sa akin. So, ano yung may papayo mo sa akin para makakalimutan ko yung ex ko na hindi na sumagi sa isipan ko kailanman na isa akong babaeng sawi sa pag-ibig? Tanong ko sa kanya. Napangiti lalo si Vincent sa tanong ko. Alam mo Sheila, simple lang ang sagot dyan. Mingle with other guys. Meet another man. Entertain suitors. Ibaling mo ang atensyon mo sa kanila. Ganong kasimple. Kapag ginawa mo yon, makakalimutan mo na yung ex mo. At hindi mo na maiisip pa na sawi ka sa pag-ibig. Come on, you only live once. Kaya wag mong sayangin ang buhay mo. Sa kakamaktol dyan sa ex mo, natatawa niyang payo sa akin. Sino kaya yung lalaking ipapalit ko sa ex ko? Sa tingin mo sino? Tanong ko. Lalong tumawa ng malakas si Vincent. Bakit mo tinatanong sa akin yan? Ang sagot ko dyan aba malay ko. Ako ba? Sabi niya. Tinatanong ko lang yan sa'yo para mabigyan mo ako ng tips. Kung sinong lalaki yung pipiliin ko since lalaki ka, kaya alam mo ang ugali ng mga kapwa mo lalaki. Ano ba? Paano ko masisiguro na hindi na ako maloloko pa ng mga lalaki? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Ang hirap naman yan, pero sige, susubukan kong sagutin. Siguro iwasan mo yung mga lalaking sweet manligaw. Karamihan kasi sa mga sweet manligaw nagiging matabang na at malamig kapag nakuha na nila yung gusto nila sa babae. Iwasan mo yung mga lalaking puro pangako dahil sigurado na karamihan sa mga yon puro salita lang. Basta Sheila, pumili ka ng lalaking may respeto sa'yo. Malalaman mo naman yon kapag pinakitunguhan ka niya. Yon ang payo sa akin ni Vincent. May nabuo noon sa aking isipan. Ikaw, anong ikaw? Nagtataka niyang sagot sa akin. Ikaw na lang kaya? Bigla kong sagot kay Vincent. Wala ako sa sarili ko noon. Pero nagulat na lamang ako nang makita ko sa video call na nakangisi na sa akin si Vincent. Bakit? Gusto mo ligawan kita? Panunubok niya sa akin. Oy, joke lang yon. Huwag mong seryosohin yon. Kunwari ay dinaan ko na lamang sa biro pagkatapos kong matauhan. Napaisip ako doon. Subukan ko kayang ligawan ka kaya? Willing naman ako maging panakip butas, sabi ni Vincent. Hindi ko alam kung seryoso si Vincent sa sinabi niyang yon. Pero handa ko naman siyang hayaang manligaw sa akin. Kung gusto niya, papadudot. Kahit na hindi pa kami nagkikita ni Vincent sa personal, ay nakapaglabas ako ng sama ng loob sa ginawa sa akin ng ex-boyfriend ko. Hindi po kasi ako open sa pamilya ko tungkol sa love life ko. At kay Vincent lang ako open. Sinabi ko po sa kanya ang lahat-lahat tungkol sa ex-boyfriend ko. Pero dahil nga po sa nalaman ko na may anak na siya at hindi pa naman siya totally hiwalay sa ina ng mga anak niya, ay nagdalawang isip ako kung tatanggapin ko ba siya sa pagkagusto niya sa akin o hindi. Pinili ko munang pigilan ang nararamdaman ko at inobserbahan ko muna siya kung totoo ba ang mga sinasabi niya sa akin na hindi na niya mahal ang kanyang ex-girlfriend. Ngunit nabalitaan ko na madalas ang pagkikita ni na Vincent at ng ex-girlfriend niya. At ayon pa sa narinig ko
ay umamin pa rin ang babaeng iyon na mahal pa rin niya si Vincent. Dahil doon ay nakaramdam ako ng panghihina. Lalo na't kinukumpirma yon ng obserbasyon ko na tila may gusto pa rin si Vincent sa ex-girlfriend niya. Kung babasihin ang closeness nilang dalawa, Papa Dudut. Simula noon ay pinigilan ko ng mahulog ng tuluyan ang puso ko sa lalaking yon. Kaya nag-decide na lamang akong gumawa ng kasinungalingan. Well, masaya ako ngayon. Kunwari ay sabi ko sa kanya noong minsang mag-usap ulit kami sa video call. Ganon, kapag masaya ka pala, nakakalimutan mo na ako. May halong pagtatampo na wika sa akin ni Vincent. Ilang linggo ko rin siyang hindi kinausap. Dahil nga sa pinigilan ko ang aking sarili na ma-inlove sa kanya. Teka, don't tell me, nagtatampo ka. Patay mali siya. Ang tanong ko sa kanya. Akala ko ba friends tayo? Bakit kinalimutan mo ako? Alam mo, sa 2 linggo mong offline, nalungkot ako. Tugon niya sa akin. Iniiwasan mo yata ako sabi niya. Agad naman akong sumagot sa kanya para pabulaanan yon. Iniiwasan? Hindi kita iniiwasan. At saka, isipin mo, ano naman ang dahilan ko para iwasan kita? Kunwari ay sabi ko sa kanya. Pero, ang totoo, iniiwasan ko nga siya. Na-miss kita, wika ni Vincent. Pagkatapos, ay nagpa siyang ibahin ang usapan. So, bakit ka naman masaya? Ano bang nangyari sa'yo? Sa loob ng 2 linggo? Ha? Usisa niya sa akin. Guess what? Nagkabalikan na kami ng ex ko. Kunwari, nagpretend akong masaya. Pero, isa yon sa mga kasinungalingang sinabi ko sa kanya. Para iwasan na niya ako. Sakali mang mahal pa rin niya ang ex-girlfriend niya. Hindi naman makapaniwala si Vincent sa kanyang narinig. Ha talaga? Paano? Bakas ko sa mga mata niya ang kalungkutan noong mga sandaling yon. Muli kaming nagkita. Pinagtapat niya sa akin na matagal na niya akong gustong makita. Tapos humingi siya ng tawad sa akin. Sinabi niya sa akin na mahal pa rin niya ako at nangako siya na hindi na niya ako iiwanan at sasaktan. Detalyadong imbento ko sa kanya at nakipagbalikan ka naman sa kanya. Kaagad, tila nanunuring tanong niya sa akin. Oo, tipid kong sagot. Dahil ayaw kong mabuking niya ako na nagsisinungaling. Ano naman ang kasiguraduhan mo na hindi ka na lolokohin ng ex mong yan? Seryosong tanong pa ni Vincent. Nararamdaman ko lang na sincero siya sa mga sinasabi niya sa akin. Malungkot kong sagot sa kanya. Ikaw talaga, wala kang katanda-tanda. Gusto mo pa yatang masaktan ulit Napapailing niyang sagot sa akin. Para bang disappointed sa naging desisyon ko. Wala akong masabi. At kahit na tutol siya sa naging desisyon ko, wala siyang magagawa. Buhay mo yan Besides, chatmate mo lang naman ako. Basta, wag ka nang iiyak pa sa akin ha. Kapag niloko ka na naman ng ex mo, tila nagtatampo pa niyang dagdag sa mga sinabi niya. Hindi na lamang ako kumibo noon, Papa Dudut. Pero ramdam kong nasasaktan noon si Vincent sa mga sinabi kong kasinungalingan. Ikaw, bakit hindi ka makipagbalikan sa ex mo? Hindi pa naman kayo totally hiwalay, hindi ba? Ako naman ang nag-usisa sa kanya. Siguro nga nakikita pa rin kaming dalawa sa mga anak namin. Pero ang nakaraan na lang. Hindi ko na maibabalik pa ang pagmamahal ko sa kanya. Response niya sa akin. Bago naputol ang aming video call, hindi ko na makontrol noon ang nararamdaman kong pagmamahal kay Vincent. Kaya sinubukan kong ibalik ang aming komunikasyon. Pero isang araw,
ay nakatanggap ako ng message mula kay Vincent at laking gulat ko nang ipasa niya sa akin ang mga litrato niya kasama ang kanyang mga anak. Meron din silang litrato ng kanyang ex-girlfriend at nila masaya silang magkakasama. Agad kong kinumpronta noon si Vincent at tinanong ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng mga litratong forward niya sa akin. Pero ang katwiran niya sa akin ay pinakialaman ng anak niya ang cellphone niya at aksidenteng na-send nito ang mga larawan nila sa aking account. Papadudod. Naniniwala naman ako sa mga sinabi ni Vincent. Pero yun ang nagpatibay ng aking dahilan para iwasan na lamang siya. Alam ko na, nasaktan din siya noon dahil bigla ko na lamang siyang iniwasan. Pero dahil nga sa sitwasyon niya ay mas pinili ko na lang na iwasan na siya hanggat hindi pa lumalalim ang pagtingin namin. Pero hindi pa rin ako tinigilan noon ni Vincent. Nag-message pa rin siya sa akin kahit na iniwasan ko na siya sa lahat ng platforms, sa Telegram, Skype at sa Facebook. Lumipas ang 1 buwan at nagkaroon na ako ng boyfriend sa chat noon at malapit na kaming magkita nang bigla na lamang nag-message si Vincent sa akin gamit ang ibang account na nangungumusta tungkol sa amin ng ex-boyfriend ko na ang alam niya ay naging boyfriend ko ulit. Hindi ako natiis na hindi siya replyan noon kaya nagkaroon ulit kami ng komunikasyon hanggang sa isang araw. "Hello, sino to?" tanong ko sa caller. Narinig ko ang paglunok ng caller sa kabilang linya. Bago ito sumagot sa akin. "Ako ito si Vincent." Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. "Vincent? Teka, paano mo nakuha ang number ko?" tanong ko sa kanya. "Pinagtanong ko sa mga kaibigan mo sa Facebook." "Ano bang nangyari sa iyo ha? Bakit ilang linggo na akong hindi kinakausap?" Tila kumpronta niya sa akin. "Busy lang ako," tipid kong sagot. "Talaga? Busy kayo ng boyfriend mo?" Tila skeptical si Vincent sa sagot ko. "Sheila, magtapat ka nga sa akin. Iniiwasan mo ba ako ha?" Hindi. "Bakit naman kita iiwasan?" Patay mali siyang pagtanggi ko. "Bakit? Tinanggal mo ako sa list ng chatmates? Binablock mo rin ako sa Facebook? Yung mga messages ko sa iyo sa Facebook, titingnan mo lang pero hindi mo naman nire-replyan? Bakit? May nagawa ba akong kasalanan sa iyo ha?" tanong niya. Naisip ko lang na kailangan ko nang umiwas sa iyo kasi may boyfriend na ako, pangangatwiran ko. "Anong connect doon? Nagkabalikan lang kayo ng ex mo tapos iiwasan mo na ako bilang kaibigan?" Agad na tanong niya sa akin. "Vincent, kailangan kitang iwasan." Pag-amin ko na sa kanya. "Pero bakit?" Tila naghahanap si Vincent ng kasagutan. "Mukhang masaya na kayo ng ex-girlfriend mo at ng mga anak mo. Ayoko nang makagulo pa sa inyo." Pagpapatuloy ko. "Dahil ba doon, kaya mo ako iniiwasan?" Pagkatapos noon ay narinig kong huminga ng malalim si Vincent bago siya muling nagpatuloy. "Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na wala na akong pagmamahal sa ex ko? Oo, maaaring siya ang ina ng mga anak ko. Pero hanggang doon na lamang kami bilang kaibigan." "Bakit mo ba sinasabi sa akin yan?" "Wala rin naman kasi akong pakialam kahit na malaman ko pa yan." Kunwari kong sabi na lamang sa kanya. "May pakialam ka kasi may nararamdaman ako para sa iyo." Siyang pag-amin sa akin ni Vincent. Siyempre, nagulat ako sa aking narinig. Pero hindi ako nakaimik noon. Nagpatuloy naman si Vincent sa pag-amin. "Nahulog na ang loob ko sa iyo, Sheila. Matagal na. At kahit na nakakasama ko pa ang ex ko, hindi nagbabago ang nararamdaman ko
At pagtingin ko sa'yo, hindi naman ako nakakibo noon dahil sinusuri kong maigi ang aking mga nararamdaman para kay Vincent. Sheila, magtapat ka nga sa akin. Totoo ba yang sinasabi mo na nagkabalikan kayo ng ex mo? Oo naman. Pero break na kami. May bago ulit akong boyfriend na na-meet ko rin sa chat pag-amin ko sa kanya. Sa puntong iyon ay tila naubos na ang pasensya ni Vincent. Tama na, Sheila. Huwag mo nang paglaruan ang puso ko. Hindi kita pinaglalaruan. Tahasan kong pagkorona. Hiwalayan mo na siya. Hiling utos niya sa akin. At bakit ko naman gagawin yon? Tanong ko sa kanya. Hiwalayan mo na siya. Kasi nasasaktan na ako. Please, Sheila. Sa puntong iyon ay narinig kong umiyak si Vincent sa kabilang linya. Nakaramdam naman ako ng guilt sa aking ginawa. Hindi ko naman kagustuhan na mahulog ang loob ko sa'yo. Kaso, nangyari na? Sheila, mahal na kita. Sa maniwala ka o hindi. Kaya nakikiusap ako. Kung totoo man yang sinasabi mo na nakipagbalikan ka na sa ex mo, hiwalayan mo na siya. Ako na lang ang mahalin mo. Sa akin ka na lang, pwede ba? Pahayag pa niya sa akin. Napahinga na lamang ako ng malalim sa sinabi niyang yon, Papa Dudut. Sheila, sana huwag ka nang matakot na mahalin ako. Kasi ako, hindi ako natatakot na mahalin ka. Excited na akong makita ka sa personal, Sheila. Mahal na mahal kita. Pagpapatuloy pa niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin o gagawin ko noong mga oras na yon. Naguguluhan talaga ako. Hindi ko alam kung susundin ko ba ang puso ko o magmamatigas. Kung mamahalin ko kasi si Vincent ay siguradong pangalawa lamang ako sa buhay niya. Siguradong masasaktan lang din ako tulad ng nangyari sa akin sa ex-boyfriend ko, Papa Dudut. Kahit na ilang beses kong pigilan ang sarili ko na wag mahalin si Vincent, ay natatalo din ako sa huli. Hindi mapakali ang puso ko na hindi siya nakakausap. Kaya naman, nag-decide akong ibalik ang komunikasyon namin. Mas tumindi yung nararamdaman ko sa kanya. Habang sinabi ni Vincent sa akin na hindi naman daw nawala yung feelings niya para sa akin. Kahit nung umuwi pa siya sa lugar ng ex-partner niya at kasama niya ang mga anak niya, Papa Dudut. At naging maayos ang pagkakaroon namin ng komunikasyon hanggang sa dumating ang araw na nagkita na kami ng personal. O yung bahay ko, tayo lang ang nandito. Yung mga anak ko, nasa pangangalaga ng lola nila, ang sabi pa ni Vincent. Pinagmasdan ko ang bahay niya. Malaki ito. May 3 palapag na gusali. At malaki ang bakuran. Hindi rin biro ang mga muebles, kaya nagulat ako kasi hindi ko akalain na may kaya pala si Vincent. Alam ba ng boyfriend mo na kasama mo ako? Usisa pa niya sa akin. Hindi. At saka hindi niya rin malalaman. Kasi sa mga oras na ito, nasa trabaho siya. Sagot ko naman sa kanya. Pagkatapos noon ay inaya niya ako sa kusina kung saan ay nagluto kami ng pagkain namin. Nagulat ako kasi ang 2 pinto ng kanyang ref ay maraming lamang pagkain. Doon ko nalaman na mataas pala ang katungkulan ni Vincent sa trabahong pinapasukan niya. Sheila, naalala ko yung sinabi mo sa akin noong isang araw na naguguluhan ka kasi mahal mo ako. Hindi mo pa ba napag-iisipan kung sino sa amin ang boyfriend mo ang mahal mo? Tanong niya sa akin habang nagluluto kami. Huminto naman ako sa aking ginagawa at napatingin sa kanya.
Pero hindi ko na ituloy ang aking sasabihin sa kanya. Sheila, ako na lang ang mahalin mo. Mas mamahalin kita. Mas maibibigay ko sa iyo ang pagmamahal na hinahanap mo. Kaya kong daigin ang pagmamahal na ibinibigay sa iyo ng boyfriend mo. Wika niya sa akin in an affectionate way. Vincent, please. Pilit kong nilalabanan noon ang tukso. Pero kahit na anong pigil ko ay hindi ko na maitanggi noon na mahal ko nga si Vincent. Gaano na lang ba yung estado ng relasyon natin? It's complicated? Tanong niya sa akin. Anong plano mo? Tanong niya. Ang sabihin mo, plano nating dalawa. Pag-correct naman ni Vincent. Pero hindi muna siya sumagot noon. At nagpatuloy lamang kami sa pagluluto hanggang sa matapos kami at kumain. Wala kaming imika noon. At madali kong naubos ang aking pagkain. Nang mahugasan na namin ang mga plato ay nagpasya na akong umuwi noon. Pero pinigilan ako ni Vincent. Sinubukan din niya akong akitin. May boyfriend ako, Vincent. Paalala ko sa kanya. Sheila, alam naman nating mahal natin ang isa't isa. Pero hanggang dito na lang ba ang relasyon natin? Hindi ka ba nagsasawa sa sitwasyon natin? Tanong niya sa akin. Seryoso ka ba talaga sa akin? Diretso kong tanong. Oo, maniwala ka sa akin. Yun ang naging sagot niya. Pagkatapos noon ay isang halik ang ibinigay niya sa akin. Sinubukan ko pang pigilan ang aking mga nararamdaman. Pero hindi ako umubra sa huli. Nagulat na lamang ako nang nasa kama na kaming pareho. Ubot-ubad, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay muli kaming nagkita at nagsiping ni Vincent. At sa mga panahong iyon, na-realize ko na mas pinili ko na siya kesa sa boyfriend ko. Kaya gumawa na ako ng desisyon noon. Hiniwalayan ko na ang boyfriend ko ng basta-basta. At sa puntong iyon ay buo ang loob ko na kahit ano pang mangyari ay si Vincent lang ang mamahalin ko at wala nang iba pa, Papa Dudut. Simula noon ay naging away-bate ang sitwasyon namin ni Vincent. Madalas ay nagkakaroon kami ng misunderstandings. Kasi sa ex-partner ni Vincent, oo, nagseselos ako sa tuwing magkasama sila. At kapag nakikita kami ay hindi ko talaga maiwasang magduda. Aaminin kong na-insecure ako. Kasi wala akong mapanghawakan para magstay sa akin si Vincent. Samantalang ang babaeng yon ay meron. Pero dahil sa mahal ko si Vincent ay sinikap kong intindihin pa rin ang lahat. Kaso hindi rin nagtagal. Parang nagsasawa na rin ako. Nasaan ka na? Tanong ko sa kanya isang araw sa cellphone. May nabalitaan kasi akong nakatira siya ngayon sa bahay ng ex-girlfriend niyang si Joyce. Siyempre, nandito ako sa bahay. Tipid niyang sagot sa akin. Bahay nino? Tanong ko. Bahay ni Joyce? Pagtanggi niya. Oo, kasama ko ang mga anak ko. Kaya pala, hindi ka nagpaalam sa akin. Kasi may bala ka palang pumunta dyan. Paghihimuto ko. Sheila, hindi ba sinabi ko sa'yo na itong bahay na tinitirahan ni Joyce ay pag-aari ko din? Kaya pwede akong tumira doon. Katuwiran niya sa akin. Pero ang pangit tignan na tumitira ka sa isang bahay kasama ang ex mo, Vincent. Baka nakakalimutan mo, may girlfriend ka na. At ako yun. Yun naman ang balik ko sa kanya. Alam ko naman yon. Please, wag mo nang pagselosan si Joyce. Ang sabi niya sa akin. Hindi ko maiwasan na magselos. Bakit? Mas marami pang panahon ang pinagsamahan ninyo ni Joyce kaysa sa atin. Ano?
Yang laban ko doon, may mga anak kayo, may pinanghahawakan si Joyce. Ako wala, Vincent. Wala. Sa totoo lang ay natatakot ako na baka isang araw ay magising na lamang ako na inagaw ka na sa akin ng babaeng iyon paglabas ko ng aking saloobin sa boyfriend ko. Huwag kang mag-isip ng ganyan, saway niya sa akin. Ngunit nagpatuloy pa rin ako. Vincent, alam mo namang na-insecure ako diyan sa babaeng yan. Bakit sumasama ka pa rin sa kanya? Usig ko sa kanya. Sheila, akala ko ba'y may tiwala ka sa akin? Kung mahal mo ako, dapat pinagkakatiwalaan mo ako, sabi niya. Alam mo, kung tutuusin, pwede mo namang iwanan yang mga anak mo sa nanay nila. Pero bakit hindi mo gawin? Sila na lang yung ginagawa mong palaging sangkalan para magkasama kayo ni Joyce. Katwiran ko sa kanya. Iniisip ko lang ang mga anak ko. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi nang sumingit na ako. Pero paano na tayo? Anong plano mo sa relasyon natin? Seryosong tanong ko sa kanya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magtiwala ka lang sa akin? Bakit hindi mo magawa? Sabi niya. Ngunit agad akong nagsalita sa kanya. Ayaw ko kay Joyce. Ayaw ko sa babaeng yun. Kaya pwede ba? Lumayo ka na sa kanya. Bumalik ka na sa akin please. Pakiusap ko noon sa kanya. Nangako kami ni Joyce sa mga anak namin na magsasama kami ng 1 buwan. Nagulat ako sa mga sinabi niyang yon ni Vincent. Biruin mo 1 buwan, Vincent. 1 buwan. Maraming pwedeng mangyari sa 1 buwan. Huwag mo naman akong gawing tanga. Ayaw mo pang aminin sa akin na naglilibi na ulit kayo ng babaeng yan. Galit na galit kong sabi sa kanya. Maghiwalay na tayo, ang sabi ko pa sa kanya. Papa Dudut. Noong June lang ng taong ito ay umuwi ulit si Vincent sa lugar ng babaeng yon, kaya sobra akong nasaktan. Kasi minsan niya lang akong matext at lagi na lang siyang busy. Alam ko na, sobra akong nagpapakatanga sa kanya. Kaya ilang beses ko siyang hiniwalayan pero hindi siya pumayag. Dahil hindi niya daw kaya na mawala ako, Papa Dudut. Galit na galit ako sa sarili ko dahil alam ko natalo ako. Pero bakit patuloy ko pa rin siyang minamahal? Nasasaktan ako dahil wala pa naman siyang ipinapangako sa akin. At kung ano ba ang plano niya? Lagi niya lang sagot sa akin ay iniisip niya ang mga anak niya. Hanggang ngayon, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang estado ng relasyon namin. Nakikita pa rin kami minsan kapag umuwi siya ng Laguna. Alam ko na, maling-mali itong pinasok ko. Pero nagmamahal lamang ako. Araw-araw kong umiiyak pag mag-isa lamang ako. Dahil walang alam ang mga kapatid ko at mga magulang ko sa mga nangyayari sa akin. Kaya hirap na hirap ako. Sana'y matulungan niyo ako sa pamamagitan ng mga payo ninyo, Papa Dudut, pati na ng mga taga-pakinig ninyo sa Papa Dudut YouTube channel. Mahirap mag-pretend sa ibang tao na okay ako. Sana maere po ninyo ang aking istorya. Thank you in advance. Lubos na nagpapasalamat, Sheila.